Pagdating sa larangan ng boxing ay bihira lang talaga at napakapalad mo na kung ikaw ay ma-recognize bilang world champion sa isang lehitimong organisasyon. Dahil napakahirap tumalo ng champion o maski depensahan ang belt na hawak mo dahil iba't iba ang mga fighter na kailangan mong maharapin. Pero meron talagang mga espesyal na fighter na hindi lang basta naging world champion dahil ito ay mga bumasag pa na mga record at gumawa pa ng mga remarkable fight sa history ng boxing at naihanay bilang isang Hall of Famer at all-time great. Kung usapang greatest fighter ay hindi maaring mawala ang mga pangalan nila Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Harry Greb, Roberto Duran, at ang tinaguriang TBE na si Floyd Mayweather Jr. Walang duda na sila ay mga pambihirang mandirigma. Subalit, meron pa palang mas natatangi na kayang higitan ang mga achievement ng mga ito. At ito ay ang maging 8th Division World Champion. Ating sukatin at timbangin ang mga komento ng mga batikang analyst at commentator at boxing historian. Hello guys, it's Lifehacks TV here. Down goes Morales. Iba't iba ang pananaw at opinyon sa boxing ng mga tao. May bumabase sa pagiging magaling sa ibabaw ng ring at meron namang eksperto at marunong sumuri sa galaw ng fighter kahit ito'y napaka-boring. May tumitimbang sa achievement at meron namang bumibilib sa dami ng mga kinalaban. Sa ganyang usapin ay iba't iba ang pinipili ng mga fans at kahit ng mga eksperto pagdating sa GOAT conversation. Madalas itong pinagtatalunan at pinagdedebatihan. Well, sa aking opinion ay lahat ng mga nabanggit na mga Hall of Famer ay aking binibigyan ng respeto dahil meron silang kanya-kanyang abilidad at achievements. Gayunpaman ay marami pa ring kumukonsidera na si Ali ang the greatest of all time dahil kinalaban nito ang lahat ng magagaling sa kanyang dibisyon. Si Ali ang nag-iisang atleta na naging undisputed ng 3 beses sa magkakaibang taon at natatanging makasungkit ng titulong 6 times Fighter of the Year. Hindi pa dyan nagtatapos ang mga magandang nagawa ni Muhammad Ali dahil madami din itong natulungan at mga na-inspired ng mga Black American, especially ng Vietnam War. Bilang isang activist, idagdag mo pa dito ang kanyang matinding pangtatrash talk sa kanyang mga nakakalaban, bagay na mas lalong nagbibigay ng excitement sa mga fans. Ang pagiging matapang at determinado ni Muhammad Ali ay ang bagay na nagluklok sa kanya upang maging the greatest of all time. I am the greatest. Sa kabilang dako ay may mga iilan ding mga eksperto ang hindi sang-ayon sa mga nagsabi na GOAT daw si Muhammad Ali dahil napakalabo daw mahigitan ng kahit sinong boxer ang nooy original pound for pound king at tinaguriang the greatest of all time na si Sugar Ray Robinson. Sa mga hindi nakakaalam, si Sugar Ray Robinson ay never pang natalo sa amateur. Ito'y nagtala ng 85 wins, 0 losses at mula ng 1943 hanggang 1951, si Robinson ay gumawa ng imposible sapagkat nakapagtala ito ng 91 fight unbeaten streak. Naging kampiyon sa welterweight at sa middleweight. At ayon sa batikang historian na si Bert Sugar, ay si Sugar Ray Robinson ang pinakamatagal humawak ng pound for pound ranking. Masasabi kong kakaibang fighter itong si Sugar Ray Robinson dahil meron itong taglay na lakas sa parehong kamao.
Isa sa mga tinititigang anggulo ng mga historians ay ang mga kalidad na mga kinalaban ni Sugar Ray Robinson tulad nila Henry Armstrong at Jake LaMotta na kinukonsiderang one of the greatest ng mga historians, pero parehong tinalo ni Sugar Ray Robinson sa napakadaling pamamaraan. Pero alam mo bang may isang fighter ang gumawa ng imposible? At ito ay ang pambihirang 8th Division World Champion. Maraming mga analyst at expert ang nagulat sa nagawang ito ni Manny Pacquiao dahil sa napakabigat na achievement na nakuha ni Manny ay hindi maiwasang maisama siya sa mga pangalan nila Sugar Ray Robinson at Muhammad Ali. At ang nooy boxing historian na si Bert Sugar ay agad siyang inilagay sa kanyang artikulo at inilagay sa top 20 greatest fighter. Is Manny Pacquiao as of tonight, pound for pound? Well, I've already accorded him the greatest Asian fighter ever, the greatest left-handed fighter ever. He's easily in the top 20. He did something so unprecedented tonight. At hindi din maikakaila ng American columnist at TV personality na si Skip Bayless ang paghanga kay Manny Pacquiao. Ayon dito, si Manny Pacquiao daw ang pinaka-exciting fighter na kanyang napanood. At naniniwala siyang si Manny Pacquiao ang tunay na nanalo sa naging laban nila ni Floyd Mayweather Jr. I believe that Manny beat Floyd Mayweather Jr. that night, and I definitely believe he will beat Keith Thurman tonight. All right, well, that's a controversial. Kilala sa pagiging prangka itong si Skip Bayless at merong sariling opinyon. Madalas makipagdebate lalo na kung si Manny Pacquiao ang pinag-uusapan. So you had to go with your guy and I had to stick with mine. And yet, what I've always loved so much about Manny Pacquiao, why I gravitated to him from the start was he fought. Yes. He fought anybody, anytime, any place. He wasn't calculated about it. He just fought because that's what he was. He was a fighter by nature. He grew up dirt. At napakarami pang ibang mga sports commentator at analyst ang mga nagbigay ng mga papuri at nagsasabing one of the best si Manny Pacquiao. Para sa akin ay napakalaking bagay na para sa ating pabansang kamao ang mapabilang sa listahan ng mga greatest of all time. Pero alam mo bang merong isang Amerikanong nagkonsidera kay Manny Pacquiao bilang best pound for pound fighter of all time? Ito'y walang iba kung hindi ang batikang ESPN commentator na si Max Kellerman. He also has a case for greatest fighter pound for pound who ever lived. At dito na nga sa kanyang nilabas na argumento ay maliwanag niyang inilahad na nalampasan na daw ni Manny Pacquiao si Muhammad Ali at ang posibilidad na pwedeng nasurpass niya na din si Sugar Ray Robinson. But Henry Armstrong, Muhammad Ali, Harry Reb, Sam Langford, Floyd Mayweather, Pernell Whitaker, whoever else you want to mention, put Pacquiao's resume up to those guys. At hindi rin nakaligtas ang self-proclaimed TBE na si Floyd Mayweather Jr. Much naturally smaller fighter than Mayweather, a better pound-for-pound fighter than Floyd Mayweather, and actually a guy who has a case. Whether you think he'd win it or lose it, he has a case. He could submit his resume and say, I want consideration as the best fighter who's ever lived.